Masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metal Works. At ngayong araw, tatlo tayo dito sa ating vlog. Kasama natin si Sir Marco, at syempre kasama rin natin si Bisor, no? Brimerlo. Wow. Isa siya sa mga bisor natin doon sa fabrication supervisor. Tingnan nyo naman, ipagmamalaki namin to bukod sa pogi na, ayan, isa siya sa mga bahagi ng nag-develop ng ating makinaryang ipapakita ngayon. So, Yan. Sir Marco, bali ngayong araw, ide-demo natin no, yung ating coconut cutting machine. So parang saktong-sakto to no, sa mga viewers natin, sa mga farmers natin na may mga bukuhan, nyugan na kailangang hatiin o kailangan nilang mag-cut ng napakaraming buko. Hindi lang buko, sir. Pati yung mga matured coconut o yung mga nyug. Kaya din At saktong-sakto, engineer, kasi nandito tayo ngayon sa highway lang papasok sa Barangay Lombay, Talavera, Nueva Ecija. At nakikita nyo dito, ito yung naiipon nila sa likod ng bukuhan. Bukuhan to mga farmers, at dito tayo ngayon nagsushoot. So ayan, ngayon tanungin naman natin siguro, engineer, Sige, itong sir. si Bisor. Yes. So Bisor, nakita ko dito sa dito sa machine natin, stainless, no? Kasi kadalasan ng mga machine natin, kumbaga bakal, Yes, engineer. steel. Bisor, bakit stainless yung ginawa So, natin? engineer, kaya nag-stainless tayo dito kasi nga yung buko, yung sabaw ng buko natin is maasim. Then, kaya natin stainless. Then, pinatibay natin ng gusto, hindi basta stainless lang din. Then, may size siya, 0.5 siya. Oh, Kinapalan natin. Tsaka makapal. parang hindi Then, makapal lahat. nalawakan, Oo. So, yun nga rin yun. Kaya lahat in-stainless natin. Napakaganda no ng ginawa natin dito, Bisor, kasi dahil nga food grade kasi kailangan dahil food processing, kukunin yung sabaw, kukunin yung laman ng nyug o ng Yes, buko, engineer. kaya dapat talaga food grade food. Bisor, Yes. dito sa initial natin na testing, gaano kabilis yung ating machine? So, ito ay nagkakaroon ng capacity na 250 to 300. Mhm. Wow. Sigurado ka dyan. Laki, Parang ang laki yata Laki, mga laki. farmers. Laki. Kaya yan. Kaya yan, engineer. Testing natin. Kaya, sige. kaya. Mapapatunayan Sige, natin yan. Anong gagawin natin kapag hindi kaya, Bisor? So, pag di kinaya, kaya. Testingin natin, tara. Hindi pwedeng hindi kaya. Hindi mga pwedeng farmer. hindi kaya. Tested na natin yan. Kaya. Tapos nakita ko rin dito, may paddle tayo, engineer. Para Yung pedal natin, yung ating foot pedal. Pedal foot switch. Pinalo. Ayan, so tama Sir Marco, meron tayo ditong pedal. Ang purpose niyan mga ka-farmers, syempre, alang man dalawang kamay yung kailangan mo, no? So dito, kapag gusto mo na mag-cut, panda rin lang, Sir Marco, panda rin natin. Okay, ayun. Nice Ganun lang one. siya kadaling panda rin. Hands-free, para yung dalawang kamay natin, focus. Focus sa goal. Focus sa buko. O, saan Ang yun? galing, parang gulok to, Pero imagine mo, ngayon, dati, gulok lang. Meron na tayong ganito ngayon. Nakaka-proud yung RM Metal Works. Ayan. Sige sir, wag na natin patagalin kasi kinakabahan na to. Nangako ng 300. 250 to 300. 250 to Mga 300. farmers, timeran nyo kung tapos kukwentahin natin kung ilan yung kakalabasan niya. Sige nga. Okay. Sige, meron yata tayong 3 bukos. Try mo ring, engineer, tatry ko din. Pero Sige. si Bisor muna yung unang magta-try. Okay. So, ang tawag pala natin dito mga farmers ay coconut cutting machine. So, powered pala ito ng 3 horsepower na pure copper electric motor, pedal type po. Hindi paddle. Farmers, pwede po natin timeran. Ayan. Okay. Ayun. Oops. Ayan. So, na-timeran nyo ba mga farmers yon? Ngayon naman, kami naman ni engineer yung magta-try nung Sige. coconut cutting machine natin. Ako muna. So, higupin muna natin. Sayang. Ay, kakaiba talaga si Bisor. Sayang Ano, isa Bisor? pa. Masarap ba? Matamis? So dito sa mga viewers natin dyan, no, syempre So, ayun, para matamis. safety tayo, pwedeng ang gawin natin dyan, ilagay lang muna natin yung buko. Okay, naka-align naman na yan kasi meron niyang pinakapatungan. So nakasentro yung ating buko. Then, kahit hindi nyo hawakan, pwede nyo pindutin or apakan yung ating sensor. Okay? Engineer. So, hands-free. Kaya safe tayo. Tayo naman, sabi ni engineer, sundin natin yung sinabi niya. Ilagay muna yung buko. So, wag mo natin tatapakan. So, walang kamay. Pedal lang yung gagamitin natin. At ikat natin. Wow! Oh, side. Ang daming tubig, ang daming sabaw. As you can see, ayan, tikman ko rin yung yung sabaw. Ayan, matamis.
Na maasim pa kasi ano pa to, mura pa. Mura pa siya. Yun. Ngayon, ito yung output niya mga farmers. Yun, oo nga pala. Ito, Kung gaano yung mura cut pa. niya. Napakaganda, pantay na pantay. So imagine nyo yun, less trabaho, syempre. Yung mga nagbubukahan, araw-araw yan. Engineer. Ito, pakita natin yung iba pang ano. Oh. Oo. Ito, mas matured to. Wala pala Mas makapal yung laman nito, Yes. Sir Marco. So, na-try din natin to sa previous videos natin. Yung matured coconut, yung nyug talaga. So, yun, ang solid ng baon nun, pero kayang-kaya. Ayan, Yes, ayan. Wow. Kasi yun, ulitin ko, wala pala akong microphone. Yun, sa mga bukuhan, engineer, Yes. usually araw-araw yan. Sobrang dami nilang kinakat na buko, lalo na sa amin doon sa Barangay Balok. Santo Domingo Nueva Ecija, so shout out sa mga taga Balok diyan. Napakaraming buko yung kinakat nila araw-araw. Tama. At saka imagine mo, less labor. Yes. Kasi yung iba na natatabtaban pa ng Oo. tsaka Tsaka- nakakapagod Tsaka talaga. Sir Marco, ang maganda dito, kumbaga kung yung tauhan natin or yung empleyado natin dun sa ating mga store ay hindi ganun kagaling magmano-mano. Yes. Syempre, skill din kasi talaga yan. Kung hindi siya maalam humawak ng bulok ng itak, maaari siyang maaksidente or mabagal Yes, yung production. exactly. Pero dito, 'di ba, lagay ka lang, apak ka, andar siya, tapos ang trabaho. Tsaka ito, kahit babae, kayang-kaya. Yes. Kayang-kaya na paandarin yung ating makinarya. At higit sa lahat nga, yun, nabanggit kanina ni Bisor, stainless na siya. Yes. So, isa yan sa mga pangunahing kinukonsider kapag sa food processing. Tama, Sir Marco. Siyempre, kung gagamit nga naman tayo ng ordinaryong bakal, since yung ating buko ay acidic, magiging magkakalakalawang. Ayan. So, para maingatan din natin na makontamina yung ating ipinoproseso, kaya stainless po ang ginagamit natin. So, Sir Marco, bukod sa buko, no, kasi baka akala ng mga Mm. viewers natin sa buko lang 'to pwedeng gamitin. Abangan natin, may dine-develop tayo sa R&D natin ngayon na mula sa nyog, gagamitin din natin tong machine na to, makagawa tayo ng virgin coconut oil. Yes. Wow. Hindi na natin i-skip na natin yung process ng pagbabalat ng nyog. Napakatrabahong ano din yan, yung pagtatanggal ng coconut husk doon sa bao. Pero gamit to, tsaka yung iba pa nating mga dine-develop na mga bagong makinarya, mas mapapabilis na yung paggawa ng mga virgin coconut oil. Abangan po ninyo yan, mga ka-viewers. Eto, mga engineer, paano ba natin malalaman kung virgin pa yung coconut? Virgin pa yung farmers. coconut. Parang mahirap na tanong Yung yata. ba, yan. parang iniisip ko kasi unang bunga ba siya? Hindi. Pagka sinabi nating virgin coconut oil, Sir Marco, ang ibig sabihin niyan is hindi nagkaroon ng degradation o pagkasira yung oil niya. Okay. Bakit ba nasisira ang oil ng mga nyog or ng mga palm or kung ano-ano pa mga oil sources natin? Nasisira yan, Sir Marco, o sa mga viewers natin diyan kapag ka nailalagay or ginagamitan natin siya ng mataas na temperature. Wow. Halimbawa, Sir Marco, yung virgin coconut oil, bakit siya naging virgin? Kasi napiga natin siya, nagawa natin siyang langis nang hindi umaabot sa 100 degrees Celsius yung temperatura niya. So, yung virgin pala yun. siya. Hindi pa siya kaya nag-iinit. pala. Akala ko kasi Oo. mga unang bunga yun. Yes. So, ayun. Yun, At Sir least may Marco. natutunan tayo ngayon kay Engineer Robert. So, ayan. At the same time, mga ka-farmers, sulitin ko na po yung pagkakataon. Yung ating pong coconut cutting machine ay naka-promo ngayon, Wow, Engineer. naka-promo Sa talaga, unang oo. 10 tao, actually meron na lang yatang, nung nakaraan, 2 na lang. Pero Oo. dinagdagan ulit natin. Ngayon, meron na lang 7 slot, mga ka-farmers. Mm-mm. So, ang price nito kasi ay 150,000. Mm. Ngayon, Engineer, hulaan mo kung magkano. Magkano, sir? Makukuha nyo siya ng 65. Wow! Ang laki ng ibinaba. At kung ikaw ay taga Nueva Ecija, free delivery na. Ayan. Lalo yan dito. Kumbaga dito, ang napakaraming bukuhan. Kahit saan kayo pumunta dito Mga sa Nueva highway, no, Ecija, sir? yes. Mga bypass. ang Sobrang dami. daming bukuhan. At the same time, kung kayo, yung business nyo ay nagpa-process ng coconut, napakaganda nito. Alam mo, sir, Marco, kung sino pang pinakamakikinabang sa mga ito? Mm. Pagka nagawi tayo dyan sa norte at saka sa south, sa mga Laguna area, ang daming gumagawa ng buko pie. Wow. So yung mga gumagawa ng mga buko pie, talagang libo-libong coconut buko ang pinoproseso nila araw-araw. So imagine, napakabilis na lang ng process. Tsaka nila ito ngayon. pa, Engineer, dun naman sa mga resort. Ayan, sa mga resort owner, yung mga merong business na ganon, Mm-mm. napakaganda nito kasi imagine mo, usually ang mga resort may mga tindahan yan eh. Yes. And at the same time, yung mga restaurant, Mm-mm. na talagang on the spot kailangan nilang, ay, order po, ganyan, ayan na, palakpak pa Mabilisan. ng ano. So ito, mabilisan. And at the same, yan, sa mga bandang Mindanao, Boracay, Yes. ganyan. Napakaganda sa mga resort, sa mga isla, ayan, napakaganda po ng
makinaryang ito. Sir Marco, may isa pang abangan yung mga viewers natin. Kasi ngayon, ito ay 3 horsepower para sa mga, kumbaga, mabilisan at malakas ang produksyon. No? Pero kung yung sa mga ka-farmers natin, medyo hirap yung kanilang kuryente, Yes. meron tayong dinevelop ngayon, bagong ginagawa, 1.5 horsepower. So, mas madali na siyang paandarin dun sa mga ordinary na mga linya ng kuryente natin. Yes, ayan. So syempre mga ka-farmers, inilalapit namin kayo kung saan po yung makakaya nyo. Kaya nga, lagi naming sinasabi, meron po tayong free consultation. Para syempre, mahirap naman kung nagtitinda ka lang sa maliit na tindahan, pero i-offer namin yung ganitong makinarya. Oo. Mahirap po yun. Pero ngayon nga, ayun, continue po yung pagde-develop ni RM Metalworks at pag-i-innovate na mga iba't ibang makinarya para lahat tayo makinabang at syempre, less pagod, less mano-mano. Ayan. Sir Marco, Belly, tara na muna. Asa na si Inumin Bisor? muna natin tong buko juice natin. Iuwi muna natin. Yes. Shout out din pala kay Ma'am Ara, isa sa mga marketing associate natin. Happy birthday po. birthday! Sa at sa mga Happy nakapag-secure ng ating makinarya, shout out po sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutan mag-like, share, and follow sa amin pong Facebook official page na RM Metalworks at RMI Trading. Muli po ako po si Marco, kasama ko po si Engineer Robert. at andito po sa gilid namin si Bisor Meng. At ito po ang RM Metalworks. Yan. Gawang Pinoy. Bye mga ka-farmers. Ayan, comment down below kung na-timeran nyo yung kinat ni Bisor. Ayan.